para po makakuha pa po tayo ng karagdagang detalye tungkol nga po dyan sa naging desisyon ng International Criminal Court at mapag-usapan po natin yan ng husto. Makakausap po natin ngayong gabi si dating Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Secretary, magandang gabi po sa inyo. Thank you for joining us. Magandang gabi Pilipinas at magandang gabi sa inyong tatlo. Good evening Opo. po. Sec, una po sa lahat, ano po yung masasabi ninyo dito sa naging desisyon ng ICC tungkol sa jurisdiction nila sa kaso po ni FPRRD? Well, unang-una nakakalungkot, no? Kasi sa tingin ko, mali talaga itong desisyon nito. At pangalawa, nakakagalit, no? Kasi itong desisyon nito ay lumalabag sa soberenya ng bansang Pilipinas. Kasi malinaw naman na ang jurisdiction ng hukuman ay dahil pumayag tayo panandalian lamang na maging miyembro ng ICC. Pero nagsimula ang proseso, yung pagbibigay ng basbas ng pre-trial chamber para magsimula ang preliminary investigation, 2 taon na nakakalipas matapos tayo magbitiw sa ICC. Nakasaad mismo sa Rome Statute na kinakailangan simulan yung engagement ng korte within 1 year, no? Matapos tayo magbitiw. At ang nangyari nga rito ay 2 years na bago nagsimula yung preliminary investigation. Sa tingin ko po, malinaw na hindi na po pwedeng mag-exercise ng jurisdiction ang ICC dahil yung panahon na sinimula ng preliminary investigation ay hindi na tayo miyembro. At dahil nga po rito, linalabag ngayon ang soberenya ng ating bansa. Pero second, sinasabi po ninyo 2 years after nating kumalas. Pero ang paliwanag naman ng ICC, 2018 pa nila sinimulan yung investigation. So paano po natin pagtutugmain yun? Mali po kasi yung kanilang basa na yung 1-year period, kasama dyan yung tinatawag na preliminary examination. Kung titignan nyo po, ewan ko po kung meron kayong text ng 127.2, Article 127.2 ng ICC Rome Statute, yung pagbibitiw ng isang bansa ay hindi maapektuhan yung mga bagay-bagay na nasa, quote, consideration na, unquote, ng hukuman. Yung preliminary examination, hindi po yan binibigyan ng basbas ng hukuman, yan ay internal na ginagawa lamang ng prosecution. Wala pong pagkakaiba dyan, yan, dun sa sinabi ni Boying Remulla, na nung panahon na kinidnap si Tatay Digong, yung Article 59 na requirement na dapat iharap sa judicial organ bago i-extradite sa Hague ay nasunod daw dahil ang DOJ daw ay hukuman. So, ganyan din po ang ating pagpuna sa decision na yan. Yung gawain na internal ng prosecution ay hindi po yan gawain ng hukuman na nababanggit dun sa Article 127, Paragraph 2 ng Rome Statute. Pero dahil po sa paglabas ng decision nito na ito on jurisdiction, Secretary, ano po yung mga posibleng mangyari? Well, unang-una po, sigurado ako i-a-appeal yan, no, sa appellate chamber. Pero ang malinaw po sa akin, dahil walang dissenting opinion dito sa decision nito ng pre-trial chamber, ay mukhang desidido na ang ICC bilang isang institusyon na tuluyan talaga si Tatay Digong maski wala na silang jurisdiction. Siguro ito ay dahil importante na matuloy ang pagkaliliti si Tatay Digong para yung existence mismo ng korte magpatuloy, no? Dahil sa totoo lang, wala namang ibang kasong dinidinig ang ICC kundi ang kaso lamang ni Tatay Digong. Yes, attorney si Chicky Verhelto. So ang natira na lang na pagdedesisyonan po ng ICC ay kung yung actually based on experts, no, yung 3 experts na hinahanap po nila ay kung fit for trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narinig ko sa isang interview si Attorney Cristina Conti, sabi po niya na kung sakaling found to be unfit for trial, no, ay i-check siya every 120 days yung fitness niya for trial. Every 120 days until when po ito, attorney? Well, obviously I do not agree with my former student, no, si Attorney Conti, no. Kapag nagkaroon ng desisyon na unfit, tingin ko yan ay magiging permanente. Kasi yung pagiging unfit dahil ikaw ay limot-limot ay hindi naman po nagagamot na yan, no. It can only worsen rather than improve. So sa tingin ko, pag merong declaration na unfit, tuluyan na po yan. Ang problema po, maski merong definition of unfit, ang issue is pwede bang permanently ma-dismiss ang kaso, no? Kasi nakasaad naman sa Rome Statute, pwede lang ma-dismiss yan kung yung unfitness ay nangyari at the commission of the crime. Pero sa tingin ko, wala pong balakid para magkaroon ng outright dismissal dahil nakasaad din sa Rome Statute na pwede naman sila magdesisyon
consistent with human rights law and in the interest of justice. Siyempre, kung unfit to stand trial, bakit mo palilitisin? Dapat ma-dismiss na permanently ang kaso. Grabe na po ang delay dito sa process na ito, attorney, no? And probably taking its toll on dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo po ba, sa tingin po ninyo, ay baka mas okay na lang na just get on with it na lang? Total, si dating Pangulo sabi niya, talaga namang haharapin niya ito eh. Well, ang aking concern po dyan, napakatagal po talaga na paglilitis dito sa ICC. Umaabot po yan ng 10 taon. 80 anyos na po si Tatay Digong. So realistically, alam naman natin ang law of nature. No? So importante na sa lalang mabilis na panahon ay ma-dismiss yan. Kaya ako, ang binibigyan ko ng halaga ngayon, yung appeal dito sa desisyon na binabasura nga yung ating motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Pero dahil may apela pa, pwede pang mag-appeal, Secretary, ano yung ibig sabihin, hindi pa siya pwedeng mag-push through? We have to wait for the decision for the appeal. Ganun po ba yun? Well, ang decision po ng pre-trial chamber, may jurisdiction sila. So tuloy-tuloy lang ang kanilang paglilitis, no? Hanggang lumabas ang desisyon ng appellate tribunal na nagsasabi na wala ng jurisdiction at po pwede nang ma-dismiss ang kaso. So, ibig po bang sabihin, pwede na ring magdire-diretso yung pagre-release nila ng arrest warrant doon sa ibang sinasabi nilang possible na involved doon sa case po ni former president? Tama po kayo, no? Inaasahan ko mga susunod na hakbang yung pag-issue nga ng arrest warrant sa iba pang mga masasakdal. Attorney Harry, meron bang activities kaming i-expect para ma-cover na rin namin sa grupo po ng mga supporters ng dating Pangulo dyan, lalo na after itong mga developments na ito? Well, patuloy po kami, no? May pinaplano po kami, sasabayan po namin yung kilos protesta dyan sa Pilipinas sa 31 na Oktubre. Pero that's without prejudice po sa mas maaga pang pagtitipon dahil dati-rati naman nagkakaroon kami ng mga prayer vigil, no, sa labas ng ICC at sa tingin ko itong desisyon nito na talaga inaasahan natin ay magiging dahilan para mapauwi na si Tatay Digong dahil nga wala namang jurisdiction ng ICC ay sinyales para bumalik tayo sa pagdarasal, no, para sa tamang desisyon ng appellate tribunal. Pero yung panawagan niyo po dun sa November 30, is it a move against the administration or dun sa anti-corruption po? Sabay-sabay na po yan, no? Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. at alam din natin na si Marcos Jr. ang nangidnap, no? At nagpadala dito kay Tatay Digong. Alam nyo, masakit doon sa desisyon, parang sinumbatan pa tayo ng ICC na kung walang jurisdiction ang ICC, bakit ang gobyerno nyo nagpadala pa dito kay Tatay Digong? Yan pong napakalaking kasalanan ng Marcos administration. Dahil kung hindi nila kinidnap si Tatay Digong papunta rito sa ICC, posibleng nagkaroon pa ng pag-asa even during the pre-trial chamber yung motion to dismiss, no? Dahil nung unang dininig ito ng ICC, nung ang issue ay dapat ba magtuloy ang preliminary investigation sa appellate tribunal, no? 2 sa 5 judges ang nagsabi na wala kang jurisdiction ang hukuman. Pero dahil sa ginawa ni Marcos, mukhang naging unanimous yung mga maestrado na dahil voluntaryong kinidnap at sinurrender ng Marcos administration si Tatay Digong, kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC. Okay. Pahabol lang po, last na lang, Secretary. Kasi habang nandyan po sa ICC si former President Duterte, si former Senator Antonio Trillanes nag-file din ng kaso laban sa dating Pangulo. So, paanong mangyayari nun sa kaso niya dito locally, considering na wala naman siya dito, nandyan siya sa The Hague? So, what will happen? Imposible pong umusad yung kaso ni Tatay Digong sa Pilipinas dahil malalabag po ang kanyang karapatan to due process dahil kinakailangan bigyan siya ng notice. No? Siya po ay labas ngayon sa Pilipinas at hindi naman po mabibigyan ng notice. So sa tingin ko po, dapat walang mangyari dyan, pero dahil nga po sa politika, hindi ako magtataka kung uusog din yung proseso dun sa kaso na sinumpa ni Trillanes. Pero dapat, legally speaking, because the president is not a resident of the Philippines, he cannot be served with summons. So hindi pwedeng ipadala doon ang notice. Oo, kasi iba hindi siya kasi. residente dito. Yes. Okay. Attorney Harry, thank you for Salamat po. answering our call and happy weekend po. Salamat Happy po. weekend, Salamat po. attorney. Salamat po. Wait.
weekend, pero malungkot po talaga itong balitang ito. Opo. Maraming salamat po. Okay. Thank you.